ayan guys, ayan. Nandito na kami sa 29th Street yata to. Tapos dun sa mag-left turn kami pa White Mud Drive. Tsaka dito guys, halos lahat ng community meron talagang mga designated na schools para sa mga bata. Kaya yung mga bata dito pagdating sa mga paaralan, hindi sila nahihirapan kasi lahat ng community merong school. Example, kung dyan sa atin sa Pinas, kasi taga Cebu ako, example, sa may area ng Dulho Patima may school. Pagdating naman ng area ng Pasil or Carbon, meron na namang school. Ganon dito, halos lahat ng or every barangay. Kung sa Pinas natin i-compare, parang ganon, may school talaga. Kasi alagang-alaga dito ng government yung mga bata, hindi talaga nila pinapabayaan. Kasi dito yung mga puti, bihira lang sa kanila na mayroong mga bata na 3, 4, bihira lang. At saka based on study, lahat ng ang population dito sa Canada is patanda ng patanda. So need nila ng mga bata na may sisilang para pumalit dun sa majority na old population nila. Kaya pag may mga nag-a-apply ng permanent resident dito sa Canada, tapos may mga bata, 2, 3, yun ang napakalaking chance na ma-approve. At saka ang kagandahan, diretso na sila permanent resident. Hindi na sila maghihintay pa ng or mag-a-apply pa ng permanent resident application. Diretso na pagdating nila dito, kahit anong trabaho gusto nila, basta qualify lang sila, pwede na. Itong daan na to guys, pag in-straight mo to, ang bagsak mo dito papuntang downtown. Doon sa downtown namin dito, maraming mga matataas na buildings. Nagbago yung isip nung naka-black truck. Bigla siyang lumiko. At saka dito guys, hindi kagaya sa Pinas. Ang sasakyan dito, ang insurance niya every month or pwede mo ring bayaran every year. Sa atin sa Pinas, sa pagkakaalam ko, ang car insurance is kuwan lang siya every year. Dito every month kailangan meron ka. Hindi pwedeng ang insurance mo is only yearly, yung yearly lang na insurance. Dito every month meron. Dito na kami sa White Mud Drive. Pagdating natin dyan, White Mud na yan. May inaayos kasi dito na yung bridge, kuha nila, dinadagdagan yata ng 2 lanes para maging 4 lanes kabilaan dito sa bridge na to. Yan, yung nakikita nyo guys, dyan sa right side, popular yan pag tingnan nyo,
Diyan, popular yan pag winter, lalo na ngayon. Dahil kuan yan, diyan nagski-ski ang mga tao. Pero ngayon nga, dahil nga negative 27, walang tao. Walang isa man lang na nagski-ski. Yan o, yan. Yung burol na yan, guys. Yan. Yung burol na yan. Yan, hindi ko alam isuma. Pag-aaralan ko na lang to. Yan, yung burol na may puti. Diyan, yan ang ski. Pero hindi siya pwede ngayon. Walang katao-tao kahit isa. Yan, dyan, wala. Dahil nga, napakalamig. Hindi ka mag-i-enjoy. Pero pag kuha ng temperature, mga less than 15, minus 15 degrees. Yan, construction doon sa mga bridge na ginagawa. Yan, dyan sa kabila ng burol na yan. Dyan ang ski spot. Pero ngayon wala ni isang tao. Sino nga ba naman ang mag-ski napakalamig? At saka naman ahead, nandyan yung isa sa pinakamalaking river dito sa Canada at sa isa sa pinakamataas, yung tinatawag nila na Saskatchewan River. Ahead yun, guys, malapit na tayo doon. Pero napakalapad na river, pero hindi naman siya malalim. Mababaw, pero napakalapad niya. Tsaka minsan hindi naman, ngayon wala na masyado, pero 7 years ago may mga namamataan dyan na mga wild na cougar, o yung tinatawag din nila dito na mountain lion. Meron din paminsan-minsan kasi umaabot sa city sa paghahanap nila ng pagkain. Marami kasing population ng rabbit dito sa city, napakarami. Tsaka lumalabas yun paggabi. Yun ang pinupunta ng mga mountain lion kasi isa yun sa mga prey nila. Makakuha sila ng isang rabbit, busog na sila. Dito na, guys, yan na yung sinasabi ko na Saskatchewan River. Ito ang trademark ng mga daan dito sa Canada. Yung mga roads nila, 3 lanes, 4 lanes. Kaya walang traffic. Dyan, ito yung river, guys. Ito, nandito tayo sa tulay. Nasaan yung river? River na yung nasa ilalim natin. Hindi lang natin masyadong kita. Ayan. Kasi naka-frozen yan eh. Nakaputi. Yan. Nakaputi yan, guys. Nakaputi. Kasi na-frozen. Kasi ngayon, negative 20, negative 25, 26 degrees Celsius. Maglagay ka ng tubig sa baso sa labas, after 15 minutes frozen na yan yung tubig. Mas mabilis pa siya ma-frozen kaysa ilagay mo sa freezer nyo, kasi ang freezer minus 17 degrees Celsius lang yan. Dito labas ang araw, ang ganda ng sikat ng araw. Ang isipin mo mainit, pero paglabas mo wala ka sa loob ng sasakyan, napakalamig. Pero may araw, labas ang araw, yung sunlight, napakaganda. Di ba mainit? May sunlight may sunlight. Tingnan mo, may mga parang mainit sa labas.
ka tayo guys. In 1 kilometer, magra-right turn na tayo papunta sa West Edmonton mo. In exactly 1 kilometers. Isa yan guys sa pinakamalaking mall dito sa Edmonton. At saka busy kasi dito pag snow talaga, walang masyadong mapaglibangan yung mga tao. So, tendency, yan, mall, casino, yun lang ang mga maaaring paglibangan. At saka halos lahat dito, karamihan sa mga retiree, no, yung mga puti na retired na. Usually ang libangan nila dito bingo, or hindi naman bingo, slot machine. Yun ang nilalaro nila. Bihira lang dito yung mga retiree kasi na nandun pa yung mga anak nila, mga apo. Kasi sila na rin yung nakatira na lang sa kanilang bahay or apartment. Hindi kagaya sa atin na yung mga lolo't lola natin, usually kasama pa rin natin. Yung mga kuha natin, parents, inaama. Dito bihira nang nangyayari. Kasi nga sa murang edad, independent na lahat ng mga bata. 18 years old, 19 years old, marunong nang kumita ng pera, nabubuhay na sila sa sarili nilang paa. So, kuan naman siya. Ganong paraan na madaling makatayo sa sariling paa is advantage naman yun dun sa mga bata. Pero ang kuan doon, ang negative lang doon, yung family ties nila, relationship, close family ties, hindi masyado. Kasi 20, 21, may iba bumubukod na, hindi na tumitira sa parents nila. Sa atin hindi yun pwede. Kahit nga minsan may mga pamilya na, may mga asawa at anak na, pero nandun pa rin sa atin. Kasi yun kasi ang kuan natin, nakagisnan. Yun ang tradisyon. Yun lang din ang kagandahan pagdating sa family ties is napaka-close pag Pilipino family. Dito maagang natututo ang mga bata maghanap buhay, tumayo sa sarili nilang paa. Yun naman ang disadvantage. Pero hindi naman lahat. Pero kalimitan, majority. Doon talaga. Pagdating ng bata ng 19, 20, 21, yun, nagsasarili na yun. Meron na silang mga sariling apartment na nirerentahan. At hindi yun humihingi ng pera na sa magulang pagdating na ng 18 or 19. Pera na lang kung ang magulang mismo ang nagbibigay. Pero usually dito pag dumating na sa kuan edad na yun, bihira na rin sa mga magulang na nagsusuporta. Yun lang din. Anyway, iba-iba kasi yung nakagisnan natin, sila sanay sila dyan. Tayo, iba naman tayo. Asian countries tayo, Catholic country pa, Pilipinas, yun talaga. Malapit na tayo guys. Magle-left turn tayo dyan sa next stoplight. Tapos doon sa kabila meron din ditong Jollibee dito sa area na to. Nilagyan na rin nila ng Jollibee. Pero ang Jollibee dito hindi rin gaya kasarap nung nasa atin. Hindi, iba. Kasi dito lahat ng pagkain kasi regulated ng government. Isa lang talaga ang pinapakain. Tapos yung pinapakain sa mga manok is talagang may mga kuwan doon na kuwan talaga sa study na hindi siya harmful sa mga manok at syempre sa mga consumer. So parang balanced diet yung mga manok. Kaya siguro hindi ganong masarap yung karne. Hindi kagaya sa atin, di ba? Hindi na kahit ano naman pwedeng ipakain eh. Wala na, hindi ka naman makukulong. Dito, pag nagpa-farm ka ng manok, kailangan yung talaga lang yung klase ng pagkain na yan
ang ipapakain mo. Kaya halos lahat ng manok, ang lasa nila isa-isa lang. Iba pa rin yung sa manok sa atin, sarap. Dito pag sinabaw mo yung manok nila, ay nako. Iba, napakalaki ng diferensya. Meron nga dito pag puwera na lang dun sa mga kuana, yung mga Chinese store. Hindi sila sumusunod. Pero yung mga Canadian store, gaya ng Safeway, mga ganon, Subway, ano ba to? Save on Foods, mga ganon. Ang mga mga baboy na mabibili mo dyan, tinanggalan na nila ng taba at saka balat. Nandun pa naman sa taba at balat ang masarap. Lalo na pag inaadobo. Pangit kaya kung walang taba at balat. Hindi masarap. Pero sa mga Chinese store, Korean store, wala problema. Same pa rin dun kaya nang nabibili natin sa Pinas. May mga intact pa rin yung taba at balat niya. Lalo na sa belly. Malapit na talaga tayo guys. Magle-left turn tayo dito. Aakyat na tayo dun sa parking area ng mall. Pero at the same time, parking area na rin ng mga naglalaro sa casino. Ayan guys, hindi ko lang alam mag-zoom eh. Yan guys, Starlight Casino. Yan, dyan sa loob. Tapos si Mrs. may bibilin doon sa mall. Siguro mga 1 hour lang ako dito. Let's see ano mangyayari. Sana nandun yung Mart dealer. Dahil pag wala, patsambahan 50-50. Kaya nga 520 lang yung winidraw ko. Maraming tao ngayon sa casino kasi napakalamig dito. Yung ito nagka-parkingan dali. Zero ka dali. Ay, aning light. Uy!